Man po sa Pilipinas tayo muli sa San Mateo Rizal, isang INC ni Manalo at si kapatid na Antonio Dolorito. Kapatid Antonio, tuloy po kayo. Lagreli, matagal na po akong kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. 40 taon na po akong kaanib. Pero madalas po pagka may pagsambasan, binabanggit po yung talatang Roma 16:16. Pero yung pong mga ministro namin, hindi po ipinapaliwanag sa kung ano po ang pahulugan ng banal na hadith sa Roma 16:16. At yung po bang sa matatandang kasulatan na yung pong Roma 16:16, ano po ba ang nakalagay sa Roma 16:16? Iglesia po ba ng Diyos o Iglesia ni Cristo? Sige, tama na kapatid ha. Dalawa na yung tanong mo ha. Pinayagan na lang kita. Kasi dapat isa lang eh. Maubos na oras ko sa'yo. Tiyak na tiyak ito. Eto kapatid na Antonio, no? Sa unang tanong na sinabi mo, sa banal na halik, alam mo yung banal na halik, pinapaliwanag nila yan. Kaya lang mali. Pinuna ko nga yan eh. Kasi ang paliwanag sa pasugo, ano ang opisyal na pangalan ng iglesia? Iglesia ni Cristo Kasi ito ang pangalang ipinambati sa lahat. Pasugo ng September 1976, sa page 26, ganito ang nakasulat sa pasugo. Kapatid, pakinggan mo mabuti. Basahin mo na rin sa iyong screen. Sa Roma 16:16 ay ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ang pangalang iglesia ni Cristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Hindi ito katawagang panglahi o pangpuok o... Kapatid na Daniel, sandali. Ang sabi ng paliwanag ng pasubo, napasubo na talaga itong mga taong ito eh. Sa Roma 16:16, ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ang pangalang iglesia ni Cristo, ito yung paliwanag ng pastor. Ang pangalang iglesia ni Cristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Tinan mong kawalangyaan niyang pagliligaw na yan. Ang ipambabati ba ay pangalang iglesia ni Cristo? Ayon sa Roma 16:16, o ang ipambabati banal na halik? Yun ang tanong ko kay Ka Ramos. Nako, namilipit yung matandang Ramos ng usapan namin doon sa radyo nung araw. Hindi ka ako ang pinambabati dyan, pangalang iglesia ni Cristo, kundi banal na halik. Sa lagay ba, pag nagkita mga miyembro nyo nagkasalubong sa daan, huy, iglesia ni Cristo. Sasagot siya, iglesia ni Cristo. Ganon ang batian nyo. Ang pangalang pambati, iglesia ni Cristo. Ang pambati, banal na halik, hindi pangalang iglesia ni Cristo. Unang-una, intindihin mo mabuti kapatid kung paano magligaw ng tao itong pasubo ninyo. Ang pangalan daw iglesia ni Cristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang pinag-utos na ipambati sa lahat. Samantalang ang pinag-utos na pambati, mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang liwaliwanag, yun ang utos No? Maging sa mga taga-Korinto, yun ang utos. Pero walang binabanggit ng Iglesia ni Kristong pangalan. Basahin natin sa unang Korinto. Ang sabi ng Apostol Pablo, 16:20 ng unang Korinto. Pinabati kayo ng lahat ng mga kapatid.
kayo'y mangagbatian ng halik na banal. Yun din mismo eh. Yung sinabi niya sa Roma, hindi na sinabi niya sa Corinto. Wala namang iglesia ni Cristo rito. Paano nangyari yan? Na sa Roma ay pambabati iglesia ni Cristo. Bakit dito sa unang Corintos 16:20, wala namang iglesia ni Cristo binabanggit. Kung talagang ang iniutos na ipambati ay iglesia ni Cristo, pangalang iglesia ni Cristo. Sana, sabi ni Pablo sa Corinto, binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng pangalang iglesia ni Cristo. Hindi naman Kayo'y mangagbatian ng banal na halik. Sana may ideya ka kung paano manloko mga pastor mo, kapatid. Nasa pasugo yan, hindi ito imbento, hindi ito paninira. Yung pambati, banal na halik, utos yun sa Roma, utos yun sa Corinto, utos pa rin yun sa Thessalonica. Basahin natin ang 5:26. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Ayan, kita mo? Lahat ng kapatid, batiin ninyo ng pangalang Iglesia ni Cristo? No! Tindi ng kapal ng pagmumukha mo pag inilagay mo dyan yung Iglesia ni Cristo ang pangalang ipambabati. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Ang banal na halik ang ipinambabati. Si Pablo ba lang may sabi niyan? Si Pedro, ganun din ang sabi. Basahin natin sa 5:14 ng unang Pedro. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na kay Kristo. Amen. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Yun nga yung banal na halik. Alam mo ba, interpretasyon ng Iglesia ni Manalo dyan, kapatid? Sabi mo, hindi mo pa naririnig. Hindi ka siguro dumadalo. Kaya hindi mo narinig. Paparinig ko sa'yo ang interpretasyon. Pakita natin. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri na yung ng kahulugan ng banal na halik. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary sa page 1225. Ano nga Ito, nasa ang paliwanag daw ng nagsusuri tungkol sa banal na halik, ito ang paliwanag ng nagsusuri, hindi kanila. No? Ina-adapt lang nila. At ang babasahin, Wycliffe Bible Commentary. Alam mo kapatid, si Wycliffe, protestante yan Yang gumawa ng Wycliffe Bible Commentary, protestante yan. Alam mo ba ang paniwala nyo tungkol sa mga protestante? Basahin natin ang August 1961 issue ng Pasugo, page 39. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Ministro Satanas yung mga protestante, sabi ninyo. Bakit pagka magigipit kayo sa paliwanag, kinukuha nyo ang paliwanag ng ministro ni Satanas? Tinan mo katarantaduhan yan. Kontradiksyon niyang aral ng Pasugo Dapat daw itakwil yung mga ministro ng protestante at mga pastor. Kasi mga ministro ni Satanas. Ngayon, nung hindi nila maipaliwanag yung banal na halik, pumunta sa Wycliffe Bible Dictionary. Ano raw? Ulitin natin nga, kapatid na Daniel. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri na yung ng kahulugan ng banal na halik. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary sa page 1225. Anumang nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa. Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay, at iba pa. Ito ang katumbas ng iniutos ng mga apostol. Ito
ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid na Michael, tungkol po sa Roma 16:16, ang ating stand na yung banal na halik, paraan po ng pagbati. Doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Opo. Tama yun eh, wala namang masama doon. At ginagawa nga po sa loob ng Iglesia ni Cristo, may mga kaani po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Opo. Na ang isa naman katumbas nito, yung shake hand. Opo. Batay din po sa ating binasa. Yan ay katumbas ng itinuro ng mga apostol. Batay po sa komentaryong ito. Yan ang ginagawa raw sa Iglesia ni Cristo. Yung pinaliwanag ni Wycliffe na protestanteng pastor na sa demonyo. Na ang kahulugan daw ng mananalig ay halik sa pisngi, beso-beso, o kaya shake hands. Yan. Ayan. Yan daw ang banal na halik sa inyo. Banal na halik pala yung shake hands, ano? At saka yung beso-beso. Teka muna. Ganun ba ang pakahulugan ng Biblia sa banal na halik? Sa halik ng pag-ibig? Yung mag-shake hands, mag-beso-beso? Balikan natin ang Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan, ang utos, mangagbatian kayo ng banal na halik, sabi sa taga-Roma. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa taga-Roma? Basahin natin ng Galacia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Aba, yung palang mga iglesia ni Kristo na pawang kay Kristo, nasa Judea pala yun. Kaya yung mga taga-Judea bumabati ng banal na halik sa taga-Roma. Kung yan ay beso-beso, gaano ba kahahaba ang liig ng mga taga-Judea para mabati ang mga taga-Roma ng banal na halik? Kahit liig ng giraffe ang ilagay mo, hindi pwede. Ang distansya, 1,448 miles from Rome doon sa Judea. Yung mga iglesia ni Kristo sa Judea, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, binabati nila yung mga taga-Roma ng banal na halik. Kung shake hands yan, paano nangyari yon? Paano maipapadala ni Pablo yung shake hands at saka yung beso-beso sa pamamagitan ng sulat? Ang pagbati ng banal na halik na isusulat, mga kapatid. Yung banal na halik na isusulat yun, na ipapadala. Parang ganito, ibig sabihin, no? Meron ako natatanda ang kanta nung araw eh. So we gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Ayun. Yung palang na isesend sa letter, yung na isisil pa with a kiss. Kung ang kahulugan ng banal na halik beso-beso at shake hands, ano mangyayari yun? 1,440 kilometers away. Paano ka makakapag-shake hands? No? Mag-isip ka, kapatid na Antonio. No? Ang banal na halik is something spiritual. Hindi po yan physical na beso-beso. Kasi yung nasa mga iglesia sa Judea na pawang kay Kristo, bumabati ng banal na halik sa mga taga-Roma. Tapos, nung kausap ni Pedro, yung mga Kristiyano nung una sa unang Pedro Kapitulo 5, sabi niya, mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Sabi ni Pedro sa mga sinusulatan niya, asan ba yung mga sinusulatan ni Pedro? Basahin natin yung umpisa ng kanyang sulat, kung kanino niya isinusulat. Sa unang Pedro 1:1, kapatid na Daniel. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo,
sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitinia. Ang sinusulatan pala ni Pedro rito, mga hinirang, mga Hudyo na nangangalat kasi inusig ang iglesia. Yung iba nasa Ponto, yung iba nasa Galacia, yung iba nasa Cappadocia, yung iba nasa Asia, yung iba nasa Bitinia. Naku, nagkakalat-kalat pala Kristiyano noon. Ngayon sabi ni Pedro sa kanila mismo, sabi niya sa 5:14, magbatian kayo ng banal na halik. Kung ang kahulugan niyang banal na halik, mag-shake hands. Paano makikipag-shake hands yung nasa Ponto? Doon sa nasa Galacia. Ang layo. Ang layo sa katotohanan ng paliwanag. Sabagay, hindi naman yung paliwanag yun. Hiniram lang ni Ramil Parva at saka ni Sandoval. Hiniram lang sa paliwanag ng pastor ng protestante na ayon sa inyo sa demonyo. Ganyan kayo mga pastor nyo pag nagigipit. Kahit paliwanag ng demonyo, kinukuha. Parang si Manalo mismo, si Tandang Felix. No? Ang mga paring Katoliko raw sa demonyo. Pero nung paliwanagan niya na si Kristo raw verbo, salita, balak pa lang, hindi pa ika natutupad. Salita pa lang na balak, binalak na salita. Anong ginamit? Yung salin ni Juan Trinidad na paring Katoliko. Kung ang paring Katoliko ay mga alagad ng demonyo, bakit mo gagamitin yung Biblia na isinali ng mga demonyo, ng alagad ng demonyo? Mayroon naman Biblia na umiiral pa hanggang ngayon ay 1,700 taon na ang edad, gaya ng Codex Sinaiticus, yung Codex Vaticanus, yung Codex Washingtonianus, matatandang Biblia. Ba't ka pupunta sa salin ng Katoliko, kamakailan lang, na ayon sa'yo, ang paring Katoliko sa demonyo? Ganun kasi ang ugali nyo, mga pastor nyo. Pag magigipit, para mapatunayan yung tiyope, kahit saan Biblia ginagamit. Kahit paliwanag ng mga pastor ng protestante at ng paring Katoliko na ayon sa inyo sa demonyo, ginagamit nyo, paggipit na kayo. Yan. Kaya nagalit sa akin yung mga ministro na yan eh. Mahigit 20 demanda ang pinail sa akin sa Pilipinas para masira ako. Pero wala akong ginawang masama sa mga taong yan. Hindi ako nagnakaw dyan, hindi ako nanghingi dyan. May mga iglesia ni Cristo, hanggang ngayon may utang sa akin eh. No? Pero hindi ako galit sa iglesia ni Cristo, galit ako dun sa aral na itinuturo ng mga bulaang pastor. Sukat pa kahuluganan mo ang banal na halik eh. Shake hands tapos beso-beso. Paano mag-shake hands yung mga taga-Roma, makikipag-shake hands, makikipag-beso-beso sa mga nasa Judea, nasa Galacia? Ay, mali ang aral na yan. Spiritual yung banal na halik na yan, kapatid. Tawag nga ni Pedro, halik ng pag-ibig. Spiritual yan. Pagbabatian na mayroong pag-ibig, pag-alam kung ano na kalagayan ng kapatid. O kapatid, dyan sa Roma, sa ano na, kamusta na kayo dyan? O kayo, kapatid dyan sa Galacia, kamusta na kayo dyan? Yan ang utos eh. Basahin natin ang Hebreos 10:24. Pakinggan nyo. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ayan, para yung pag-ibig makapaghari sa kapatiran, magtinginan tayo. Maging ano ka, maging occupied ka, tawag doon concerned ka sa kapatid. Inaalaala mo yung kapatid, kahit saan sila naroon, inaalaala mo. Yun ang pagbabatian ng banal na halik, yung maalaala mo yung kapatid, mapadalhan mo ng kahit na sulat, o kaya mapadalhan mo ng pagbati, o kaya makibalita. Kaya lalo na ngayon, napakadali magdadial ka lang sa telepono, kahit nasa dagat, makakausap mo yung kapatid Pero para sabihin mo, pakahulugan nun shake hands at saka beso-beso. Merong spiritual na kahulugan ng halik, kapatid. Eto yun, pakinggan mo. Sa awit, sa Kapitulo 85,
versikulo 10 patuloy, ganito nakasulat. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Yan, ang kaawaan at katotohanan nagsasalubong. Ang katwiran at kapayapaan naghalikan. Ang paghahalikan pala, pagsasalubong, pagmamahal, pananabik sa isa't isa, concern sa isa't isa. Kaya yung kaawaan at katotohanan nagsasalubong yon. Ang katwiran at kapayapaan naghahalikan ayon sa Biblia. Salita ito ng Diyos no? Kaya yung halik sa Biblia, ang kahulugan nun pagsasalubong. Hindi ba kagaya nung lips to lips na halik, nagsasalubong yung dalawang, naalala ko ulit yung isang kantang nakatang. Ang sabi ron, and the word stood still. Ano bang kanta yun? Na nung halikan niya, para bang tumigili ka ang mundo. Love is a many splendor thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving, a reason to be living, the golden crown that makes a man a king. Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendor thing. Ayon, in the morning mist, two lovers kissed. Nga, nagsalubong yung kanilang mga bibig. Ang tawag doon, lips to lips. At ang katwiran at kapayapaan naghalikan. Kaya yung pakikisama sa kapatid, yung pag-alaala sa kapatid, yung concern sa kapatid sa loob ng iglesia, katwiran at kapayapaan na nasa atin naghalikan. Ang ibig sabihin, nagmi-meet tayo sa kapayapaan, nagmi-meet tayo, nagkakaisa tayo sa katwiran. Yung pagkakaisa sa katwiran, yung meeting sa katwiran, meeting in minds, meeting ng kapayapaan, meeting sa aral, yung pagkakaisa sa aral, yun ay simboliko ng halikan ng magkakapatid sa iglesia. Pero never na ipinaliwanag ng mga apostol na ang banal na halik ay beso-beso o shake hands. Wala yan. Kapatid na Antonio, wala yan. Wala na lang maatrasan si Ramil at saka itong si Sandoval nung magkakausap kami sa telebisyon. Yan ang karanasan ko dyan. Kasi galit sila sa akin Hindi nila kasi matututulan ng bibliko yung akin sinasabi. Ako natututulan ko sila Isa pa, yung magbatian ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang pangalang Iglesia ni Cristo raw, ang pangalang opisyal sapagkat siyang ipinambati sa lahat. Mali yan Hindi opisyal na pangalan niyang Iglesia ni Cristo. Bakit? Kung i-Englishin mo lang, makikita mo Hindi naman Iglesia ni Cristo nakalagay, Churches of Christ. Salute one another with a holy kiss. The Churches of Christ salute you. Plural yan Kaya lang ginagawa ng mga pastor nyo, pag in-English nila, inaalis nila yung Churches of Christ, nilalagyan ng Church of Christ. Ganyan sila mandaya. Ang nasa Biblia, Roma 16:16 ay Churches of Christ. No? Pero pag inilagay na sa pasugo, inaalis yung churches, pinapalitan Church of Christ. No? Yan. Pasugo nung basahin natin.
May 1973, page 10. What is that one body in which the people who are called by God are found? That one body is the body of Christ or the church. What is the name of that church which is the body of Christ and whose head is Christ himself? In Romans 16:16, this is stated, "Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you." The church, which is the body of Christ and whose head is Christ himself, is called Church of Christ. Nung ipaliwanag na, inalis yung churches, pinalitan ng Church of Christ.